responsive na datos. Namuna ang Department of Science and Technology sa isinagawa ang pag-usanay tungkol sa gender responsive sets, segregated data, collection and analysis, pagsulong ang gender responsive governance, mula sa mula sa Gap of Consistent at pagkakapag ng programa sa pinangunahan ng pagkagulit ng gender involvement sa larangan ng kaunti. Pinalakay ni Zenaida Garcia ng mga sa PSA RSO Office 1 ang mga pangunahing konsepto ng GAD at mga kahalagaan ng tamang tapos na kabatay sa kasarian. Binigyang din niya ang papel ng gender studies sa paggawa ng mga polisiya at pagplano at ibigay ng servisyo sa publiko. Pinakita rin kung paano gamitin at inuwain ang gender studies ng mas matutunan ng bansin ang mga isyo ng kabardagan at lalakihan sa ibang sektor. Naging interpaktibo ang pagkasanay sa mga ng enhancement workshop kahit actual ng datos mula sa pangalaman. So, nagkaroon ng data presentation kung saan yung malas na ang meron, pinangkalan ng sponsor at kapakanan ng ang pagkasanay na ito ay sa pangalan ng papagpuan ng patas at bagay sa datos ng mga programa at servisyo ng ahensya. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Kirtan Casimiro ng Buulan, DOST Mansiglat, 1 DOST per year. Activity ng DOST NRCP para sa mga senior citizens, sinuportahan ng DOST Region 1. Nakiisa ang DOST Region 1 sa isinagawang outreach activity ng DOST National Research Council of the Philippines o DOST NRCP para sa mga senior citizens sa Aseana Hall, Golden Lion Hotel, Pangasinan State University. May temang Science for Healthy Aging, Promoting Wellness and Sustainable Practices. Tinalakay sa programa ang papel ng agham sa pagpapanatili ng kalusugan, dignidad at aktibong pakikilahok ng mga nakatatanda sa lipunan. Dumalo sa aktibidad ang mga senior citizens mula sa 6 na bayan sa Pangasinan, sa Bugalion, Labrador, Dagupan City, Sual, Binmaley at Lingayen. Inilatag dito ang mga programang tumutugon sa physical at mental na kalusugan, sustainable na pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, at mga benepisyong maaari makuha ng mga senior citizen mula sa gobyerno. Katuwang ng DOST NRCP sa aktibidad ang iba't ibang ahensya tulad ng DOST Region 1, Pangasinan State University, National Commission of Senior Citizens, Department of Agriculture, Department of Health at Coalition of Services of the Elderly Incorporated. Ipinakilala ni Ms. Carla Joyce Kahala ng DOST Region 1 ang mga pangunahing programa ng ahensya tulad ng laboratory testing, scholarships, at Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETA. Tumulong din sa aktibidad ng iba pang mga kawani ng DOST Region 1 upang suportahan ang mga senior participant sa mga workshop. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, pinatitibay ng DOST Region 1 ang suporta nito sa kalusugan at aktibong pamumuhay ng mga nakatatandang Pilipino gamit ang agham at teknolohiya. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Lem Castigo, nag-uulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Sasanay sa Science Communication, sinagawa sa DOST Region 1. Sinagawa ng DOST Region 1 ang 2 araw na workshop na pinamagatang Communicreate, Crafting of Communication Plan and Regional SciComm Agenda Workshop sa RV Scenery Resort, Kadaklan, San Fernando City, La Union. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga miyembro ng DOST Region 1 Media Corps sa epektibong pagpapalaganap ng agham, teknolohiya at inobasyon sa rehiyon. Naging pangunahing tagapagsalita si Mr. Nico Reyes, isang batikang science communicator at communication strategist. Binahagi niya ang mga teknik sa paggawa ng mensahe, pagsusuri ng audience, pagpili ng tamang communication channel, at kahalagaan ng pagiging sensitibo sa kultura ng wika. Nagkaroon din ng interaktibong mga session kung saan pinag-aralan ng mga kalahok ang mga kasalukuyang trend sa komunikasyon at kung paano isinalaysay ang agham sa paraang akma sa pangailangan ng komunidad. Ayon kay Regional Director Teresita A. Tabaog, mahalaga ang pagbibigay ng tamang kasanayan at kaalaman sa mga science communicators upang maging epektibo silang kapaghatid ng impormasyon sa publik. Sa huling bahagi ng workshop, iprinisinta ng mga kalahok ang kanilang communication plans at mungkahing Regional SciComm Agenda na sinuri ng panel na eksperto mula sa DOST Region 1. Bukod sa pagpapalakas ng kasanayan, naging daan din ang aktibidad para sa mga matibay na ugnayan ng media at pagtatag ng mas organisadong plano para sa agham na abot at kapaki-pakinabang sa lahat. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Carl Bugar, nag-uulat. 2 1 Siglat, 1 DOST for you. Ng I-Forward Project sa La Union,
inulunsad ng DOST Region 1. Isang makasaysayang hakbang para sa nababalikbayang OFW ang isinagawa ng DOST Region 1 matapos lagdaan ang kasunduan sa MedMed Prince, ang kauna-unang benepisyaryo ng Innovations for Filipinos Working Decently from the Philippines or iForward program sa La Union. Layunin ng proyektong ito na suportahan ang mga dating OFW sa pagpapatayo o pagpapalago ng kanilang sariling negosyo gamit ang teknolohiya at inovasyon. Ang MedMed Prince ay isang customized digital printing business sa Baguling, La Union. Pagmamay-ari ni Miss Gemma P. Saldo, isang dating OFW na 8 taon nagtrabaho sa Philippines. Matapos makumpleto ang Phase 1 ng iForward PH program noong 2024, kung saan siya ay sumailalim sa pagsasanay sa pagninegosyo, humingi siya ng tulong mula sa DOST para i-upgrade ang kanyang production facilities. Kabilang sa kanyang produkto ang mga personalized na mugs, t-shirts, stickers, at invitation cards. Pinangunahan naman ni DOST La Union Provincial Director Jonathan M. Viernes ang MOA signing at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng DOST at mga OFW sa pagsusulong ng teknolohiya at kabuhayan sa Rio. Sa pamamagitan ng iForward PH, patuloy ang DOST Region 1 sa pagbibigay ng solusyon at pagbubukas ng oportunidad para sa mga OFW na nais tumuo ng panibagong buhay sa Pilipinas bilang mga negosyante at innovator sa kanilang komunidad. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you.